Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Hindi ba kayo kinakabahan? Okay, nasa Lord's Day 40 na po tayo ngayon. At dito po ay napapaloob ang mga katanungang 105, 106, saka 107. At nagmumula po ang mga katanungan sa ika-6 na utos ng Panginoon na huwag kang papatay. At ang mga katanungan ay ito po. Sa question 105, ano ang hinihingi ng Diyos sa ika-6 na utos? Ang 106, ang utos bang ito ay tumutukoy lamang sa pagpatay? 107, ngunit ito lang ba ang hinihingi na hindi lang natin patayin ang ating kapwa? Manalangin po tayo saglit. Dakila naming Ama, dumudulog po ako sa hapong ito na naway pagpalain mo po ang bawat isa sa pakikinig at sa pagde-deliver ng iyong mensahe. Buksan mo po ang aming isipan upang lubos naming maunawaan ang nais mong ipabot sa aming kalaman ngayong hapon. Salamat po. Ang lahat pong ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, kung ating titingnan, saan ba nagmula ang salitang murder? Bakit ba inilagay ng ating Diyos ang kautosang huwag kang papatay? Kasi nga po, since the beginning of humanity, may nangyari ng patayan. Kung maalala natin sa Genesis 4, na kung saan pinatay ni Cain si Abel dahil lamang sa inggit at galit. Maging sa Genesis 9, pinagawa ng Diyos ng arko si Noah at sinabihan niya si Noah, kung sino lang ang dapat niyang isama pagdating ng panahon na lilipunin niya ang sangkatauhan. Dahil nga po sa samana ng mga tao, puro nalihis na ng landas. At yung paglihis na yon, expected natin, nakasama na doon ang pagpatay, kaliwat kanan. Kaya nga ang utos agad ng Diyos kay Noah sa kanyang pamilya na siyang magpapasimula muli ng sangkatauhan, ibinigay niya ang kautosang sino mang pumatay sa kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao inilikha. Ang pagpatay ng kapwa-tao ay isang malaking kasalanan sa ating Diyos. Dahil nga po, nilikha ang tao na kawangis ng Diyos. Mahalaga tayong mga tao sa Diyos, kaya nga kapag kinuha ang buhay ng tao ni Hinuman, ang Diyos mismo ang siyang magbibigay ng kaparusahan. Kaya ang pagpatay ay may pinagmulan o pinagugatan. Siguradong may dahilan. Kaya nang ibinigay ng ating Diyos ang kautosang ito, tinitingnan kaagad ng ating Diyos kung ano ang dahilan at kung ano ang nasa puso ng gumawa nito. Kaya nga sa aklat ng Mateo 5:21 na ating binasa kanina, may sinasabi na narinig nyo na inutos ng Diyos sa inyong mga ninuno. Huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. At sa 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot, anger, sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak, insult, sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kung ang money po ay root of all evil, anger naman ang root ng murder. At ating pagpapatuloy, sasagutin po natin ang mga katanungan. Question 105, ano hinihingi ng Diyos sa ika-6 na utos?
Ang sagot, nang hindi ko ilalagay sa kahihiyan, kamumuhian, sasaktan o papatayin ang aking kapwa sa isip, sa salita o sa pag-amba, at lalo na sa paggawa. Sa pamamagitan ko man o ng iba, sa halip isasantabi ko ang lahat ng pagnanasang magiganti. Higit pa rito, hindi ko rin sasaktan o ilalagay sa panganib ang aking sarili dahil sa kakulangan ng pag-iingat. Kung kaya, ang pamahalaan din ay gumagawa ng paraan upang mapigilan ang pagpatay. At ang mga verses po na pagbabatayan sa ating mga pag-aaralan ay mula po sa aklat na Roma 13:11-13. Sinasabi po sa 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. At sa 13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan at inggitan. Kung ating babasahin o alalahanin ang 10 utos ng Diyos, masasabi natin sa ating sarili o maging sa ating katabi na hindi ako yan. Hindi ako ang pumatay ng aking kapitbahay at walang plano na pumatay. Yun tayo, mga tao. Yung sa pagsunod sa katwiran at kalooban ng ating Diyos ay nakabase o nakabase lamang sa ating ginawa o sa hindi ginawa. Pero ano po ba ang turo sa atin ay Kristo Jesus? Na ang ating mga gawa ay parte lang ng pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Na ang importante sa pagsunod sa kanyang mga utos ay yung maunawaan natin kung ano ba ang nilalaman ng ating puso. Malinis ba to o dalisay? O baka naman wala tayong puso? Na siyang nagiging dahilan kung bakit lagi tayo nag-iisip ng masama. Kung tayo naagrabyado, ang nasa puso natin ay magiganti. Lagi naman nating nakikita o nalalaman na ang pagkagalit o pag-iganti at pag-iimbot ang malimit na dahilan ng kasalanang pagpatay. Kung babalikan uli natin ang istorya ni Cain at Abel, nakita naman natin kung ano ang dahilan. Selos na nauwi sa galit na may pag-iimbot. Pero ang gusto ni Jesus ay malaman natin sa ating mga sarili na ang galit na nasa ating puso ay dangerous, tulad ng paggawa ng kasalanan na kailangang magkaroon ng kaparusahan. Nalulungkot ang ating Diyos kapag nakakagawa tayo ng pagsuway sa kanyang mga utos. Pero mas nababahala at nalulungkot din kung ang ating puso ay makasalanan. Kaya ang kalooban ng ating Diyos ay 6 na utos na huwag kang papatay, na gawin natin lahat sa abot ng ating makakaya na umiwas sa kasalanang pagpatay. Gayon din naman, iwasan din natin ang galit sa ating puso at isipan na siyang pinagmumulan ng kasalanan, ang pagpatay. Nasa question 106 naman tayo. Ang utos ba nito ay tumutukoy lamang sa pagpatay? Ang sagot, sa pagbabawal sa pagpatay, itinuturo ng Diyos sa atin na kinamumuhian niya ang ugat ng pagpatay. Tulad ng inggit, pagkamuhi, galit at pagnanasang magiganti, at itinuturo niya ang lahat ng ito bilang pagpatay. May sinasabi po sa aklat ng Santiago 1:19-21. 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito.
Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo, taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Ang paggawa ng Holy Spirit sa ating puso, inaalis niya sa atin ang ugat ng pagpatay. At ang bunga nito, bagkus ang gusto niya, yakapin natin ang ugat ng pag-ibig. Alam naman natin na ang pag-ibig ang siyang pinakasentro ng mensahe ng Diyos sa atin. Tayo kabilang na sa kanyang kaharian kapag naipakita at naipadama natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, na ang pag-ibig o ang pagmamahal sa ating kapwa ang mangibabaw sa buong mundo. Na ang pag-ibig ang siyang manguna sa ating emosyon at paggawa. Kaya hindi na nanatili lamang sa kautosang huwag kang papatay ang mensahe ng Diyos, kundi linisin natin ang ating puso, alisin ang galit, inggit, pagkamuhi at pagnanasang makapagiganti. Question 107 na po tayo at last na to. At ito po ang tanong, ngunit ito lang ba hinihingi? Ito lang ba hinihingi na hindi lang natin patayin ang ating kapwa? Ang sagot, hindi po. Nang kinundena ng Diyos ang inggit, pagkamuhi at galit, inuutos rin niya sa atin na ibigin natin ang ating kapwa. Tulad ng sa ating sarili, magpakita ng pagtitiis, kapayapaan, kaamuan, kaawaan, at pakikipagkaibigan sa ating kapwa. Ingatan ang ating kapwa mula sa sakuna, sa abot ng ating makakaya at gawa ng mabuti, pati na ng ating mga kaaway. Mga verses po, nagbabatayan, verses Roman 12:10. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Meron pa rin po sa Roma 5:43, 44, 45. Narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kapwa, ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Parang ang hirap naman. Ang mahalin mo ang iyong kaaway. Ngunit ito po ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At ito ang dapat nating maunawaan. At ito rin yung katotohanan na galing sa mabuting balita na tinanggap na rin natin. Iniibig tayo ng Diyos mula pa noong una, kahit na noong tayo makasalanan pa. To the extent na pinagkalooban niya ang kanyang buktong na anak to save us. Hindi tayo karapat-dapat sa ganitong pagmamahal, kasi nga po namumuhay tayo na parang wala lang. Namumuhay tayo ng ayon lang sa kagustuhan natin. At nalimutan na natin na namatay si Kristo para sa atin. Namatay siya para tayo'y mabuhay. Mabuhay na laging inaalala ang kanyang kabutihan at ang katotohanan ng itinuturo niya sa atin na mahalin natin ang ating kapwa.
Sa sandaling magising tayo at maunawa natin ang naisin ng Diyos na gayahin ng pagmamahal na gusto niyang gawin natin sa ating kapwa, mababago ang ating pananaw. Mababago ang ating pakikitungo sa ating pamilya, kaibigan, sa ating kapwa mananampalataya at kahit na nga sa ating kaaway. Matututuhan din natin magmahal na tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Ang pagkakatawag niya sa atin ay magmahal, gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ang dapat nating gawing huwaran. Bilang tagasunod ni Kristo, tinawag niya tayo para magmahal at hindi galit ang umiiral sa ating puso. Tinawag niya tayo para mahalin natin ang ating Diyos at mahalin ang ating kapwa sa hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pagmamahal. Ang ika-6 na utos ay naglalaman na hindi lamang ang ibig sabihin ay ang literal na huwag tayong pumatay, kundi sa paraang pagkakatawag sa atin na mahalin natin ang ating Diyos at ang ating kapwa tulad ng pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Salamat po sa pakikinig. Manalangin po tayo. Tunay na pinagpala mo kami, Lord, sa narinig naming mensahe sa oras nito. Dalangin namin sa iyo na hindi lang sa pandinig mo kami pinagpala, kundi maging sa pangunawa at sa paglilinis mo ng aming puso. Salamat po aming Diyos dahil lagi kang nasa aming presensya para mag-guide sa aming isip at sa gawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.